Ang tindi ng araw mula pa kaninang umaga. Pero yung na-harvest niya ay hindi umabot ng 700 watts. Nasa 600 plus lang. Ngayon na yung isang pair ng panel ay na angat na natin, umabot na ito ng 1.5 kilowatts sa ngayon. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Ang tindi ng araw mula pa kaninang umaga. Sa ngayon 1 PM na ang araw ay dito. So it's about perpendicular or nasa gilid lang ng konti ng panels natin. Pero yung na-harvest niya ay hindi umabot ng 700 watts. Nasa 600 plus lang. And this is interesting because sa mga nakaraang araw na palaging makulimlim, hindi masyadong mainit, mas malaki ang na-generate niya na power. Umabot pa nga ng 1.5 kilowatts. So mukhang pag mainit ang solar panels, mainit na mainit, hindi siya mag-generate ng malaking power or nagbabawas siya. Meron siyang loss dahil sa init. Probably, yun ang reason. Kaya the more na iangat ko tong panels na ito para makaginawa naman yung panel sa ilalim. So yan ang railings na ginawa ko para dito sa panel. Ang ginawa ko ay ang adjustable mount, itong foot mount niya bali, nilagay ko dito. Then instead na ang tech screw ang gagamitin ko, ang ginamit ko ay expansion bolt na siya. Kasi concrete naman tong aking firewall. So yan ang ginamit ko. Then I can use this one, adjust. So ganun siya. So ang panel pwede ko ma-adjust dito. Okay. So di ba? Nice. For now, ganito lang muna. Wala pa yung leg or arm. Lalagyan ko pa. Then in the meantime, yung isang pair, hindi ko pa ginawlaw yon kasi gusto ko tapusin muna itong isang pair para malaman ko kung may problema. At least hindi ko na maulit doon sa kabila. So tatapusin ko lahat ito before ko mag trabaho doon sa kabilang pair. Ang pinaka-tricky kasi dito yung yung paglagay ng arm eh. Kailangan mo malagay mo sa tamang angle para tama naman yung pag angat niya sa kanyang adjustable na mount. Kung titingnan niyo, hindi naman siya nagbend yung gitna ng panel. Matibay kasi yung frame ng ating panel. So kaya yun, aluminum alloy yan, very strong. So kahit naka-incline siya, wala pang support ang gitna niya, ay naka-withstand siya sa kanyang weight. Mabigat yan about 30 kilos yan ang isa. Ganito katindi ang init kahapon, pero nakakuha na ako ng about 600 watts. Ngayon na yung isang pair ng panel ay na angat na natin, umabot na ito ng 1.5 kilowatts sa ngayon. And it's increasing. So, talagang may diferensya. May effect yung paglalagay natin ng adjustable mount doon sa panel. At dito ngayon sa ating apps ng watt cycle battery, nakalagay dito 77.6 amperes ang charging ngayon. Kasi yung inverter natin ay nakaset yan sa up to 80 amperes ang kanyang charging. Okay, nilagay ko sa maximum talaga. So kaya mabilis ang sa ngayon ang pag-charge ng battery. Nasa 63% na ang battery. Kanina, last kong nakita to is nasa less than 30%. Ayan, umangat. Laki.
For the first time, gamit ang ating solar aparato, ang ating inverter ay na fully charged ng ating baterya. Nag 100% na siya at umabot na ng 14 plus volts yung ating sinukat na voltahe sa baterya according to the app. Then ang ating inverter ngayon ay bumaba na ang kanyang harvest, nasa 200 watts na lang kasi puno yung baterya. So talagang may diferensya ang paggamit natin ng adjustable mount doon sa ating panel. At pasalamat din tayo sa araw kasi consistent siya. Kanina ang harvest niya ay consistent sa 1.5 kilowatts. Nag-iisa lang ako ngayon sa bahay at sayang yung ating production ng solar ay mawi-waste lang kung hindi natin magagamit. So binuksan ko na lang yung air conditioning unit doon sa isang kwarto sa itaas. Ito, umakyat na ang kanyang consumption. Ang ating load na sa 650 watts na. Then ang ating production naman ay bumalik siya, tumaas na ulit. So nasa 700 plus na siya ngayon. So unti-unti tumataas siya, bumalik sa dati. Kasi may load na tayo. Kanina wala tayong load na. Then puno na natin battery. May load tayo, maliit lang. Pero sobrang-sobra yung production nating solar. Then ang ating battery ay napuno na. So kaya bumagsak siya sa 200 watts na lang. So ito, ngayon, nasa over 700 and it's increasing. Kasi may malaking load ang ating air conditioning unit. Yan, nalagay ko na yung pangalawang pair. Nakaslanta rin siya. Then, tiningnan ko yung ating inverter sa baba. Look at that. Umabot ako ng 2.08 kilowatts. Ganun na siya ka-efficient na naslant na yung lahat ng mga panels ko, yung 4. So, talagang magagamit mo yung baksa, yung likuran ng panel. Reflection lang yan, no? For now, ito lang muna ang forma niya. I tried installing a bracket here, a railing dito. Ilagyan ko ng railing sa ilalim. Ilagay ko pa nga dito. Kaso lang, ang nangyari, nagsag yung gitna. Kung ilagay ko naman dito, gano'n rin, nagsasag rin ng kunti. So, it turned out na ang nagsasag ito, ang railing, hindi ang panel. So, it turned out na mas matibay ang frame nitong ating solar panel kaysa nitong railing sa atin. Mas matibay na alloy itong gawa itong frame ng ating solar panel. Sa nakita ko, may kunti siyang dito sa gitna. Kunti lang. So, ang ultimate plan ko talaga is I have to put the support dito sa ilalim. So, mula doon sa wall, firewall na sa other side at dito naman sa kabilang side para at least supported siya. Although, this can withstand sa ganitong forma niya. Pero, baka in the long run, masisira din ang panel, di ba? So, lalagyan ko na talaga ito ng permanent na support sa ilalim. Ang gagawin ko na support, dito ko i-fix siya. At doon naman sa kabila, inside, meron lang mga stand na sa roof. So, kung saan yung, ano ba tawag, toolings. Doon natin ang kanyang bracket. Saka dito siguro, dalawa. Isa dito, saka dito. Dalawang railings na support siya. Isa dito, isa dito. Para maangat ng konti. Konti lang. Hindi na ako maglagay ng adjustable nito, hindi na siya magagamit kasi paglagyan ko, yun sabi ko, yung gitna niya hindi kakayanin ng aluminum railings, sasagang railings. Dapat matibay na steel, ano ba tawag niyan, yung mga iron, yung mga bars na ginagamit sa trusses, yun ang gagamitin. Dapat ito yung itsura sa ilalim ng panel. So may enough space siya. So, ang panel ay at least nakaginhawa siya
kung mainit man, at least meron siyang space dito para at least ma-dissipate yung init. So, I can even put some reflectors here sa ilalim. Siguro pipinturahan ko na lang or ano ba ilagay ko dito na reflector para yung sobrang init ay marireflect pabalik sa kanyang likuran ng panel. So, sa ngayon, malaki na yung na-harvest niya. Umabot nga ng 2 kilowatts. So, at least 2 kilowatts out of 2.4 na rated output, total rated output ng ating panels. Kasi apat to at 615 watts each. So, nasa more or less 2.4 kilowatts. Hindi mo naman talaga ma-achieve yung maximum. Pero at least ito nakakuha ng 2 kilowatts. Maganda na to. And for now, hindi ko na kailangan siguro magdagdag pa ng panel. Or pwede rin, magdagdag ako. May enough space pa ako dito. Dyan sa kabilaw. Pwede ko lagyan yan dyan ng dalawa dun sa gilid at isa dito sa may area ng maliit na panels. Tanggalin ko yan dyan. So, pwede ako maglagay dyan ng 3 pa na ganitong panel na malalaki. Then, yung dalawang maliit, I can just transfer it here para ma-maximize ko yung roof ko. Ayaw ko maglagay doon sa kabila. Siguro later on, pwede ako maglagay doon ibang klaseng panels na hindi bifacial para hindi ko naiangat, nakadikit na mismo sa roof. In the meantime, ito lang muna ang aking setup. Kung meron kayong suggestions paano the best na ilagay itong bifacial panels na nakaslant siya, pakilagay dyan sa comment section. Ayan, salamat.